Minsan lang tayo mag-ano po, no, parang once a year tayo talaga makapag-fellowship tuwing gabi. And I am truly blessed for us to have our first night of our simbang gabi. Palakpakan naman natin si Lord. Matuloy sa Panginoon. And tulad nga ng mga una, ayan po, sa una may mga tinatawag tayong learning curve. Or tinatawag natin na medyo nangangapa-ngapa pa po tayo. No? And just like I'm reminded of Christmas, the night that our Lord Jesus was born in a manger, it was we may say the night was peaceful, we may say that it was calm, but it was scandalous. Do you agree? Agree po ba kayo? That the night paparating, pa-approach yung pagpapanganak ng ating Panginoon is a lot of babies were murdered. A lot of babies were murdered, made on the run of those who are parang dahil sa threaten na makuha yung kanyang throne ni King Herod, kung di po ako nagkakamali. And tonight will be our first night as we have our first simbang gabi. And tayo pong lahat, inanaw pong lahat na tayo po ay tumayo sa atin pong paunang panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po minsan pa ay dumako sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating pasimula ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na mahal at dakila, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po, Lord God, ay nagpapakumbaba sa inyong paanan. Hinihingi po, Lord God, ang iyong presensya. Lord, iniimbitahan ka po namin, Lord God, sa lugar na ito. We pray, O Father, Lord God, na kayo po, Lord God, ang siyang aming maranasan, Panginoon. Kami mang po, Lord God, ay may mga daladalang mga dalahin, Panginoon, sa nagdaang araw kanina, Panginoon. Ngunit kami, Lord God, ay nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sa kalakasan na pinaglaloob niyo po sa amin, sa pag-iingat, Panginoon, na kami po, Lord God, ay makarating, Lord God, sa iyong bahay, sa bahay ng ligtas. Maraming salamat, Ama, sa buhay na aming po mga pamilya, sa lahat po, Lord God, ng mga pinaglaloob niyo po sa amin, mga pagkain, pag-iingat, sa pinansyal, Panginoon, at tunay nga po, Ama, na nakita po namin, Lord God, na lahat na ito ay nagmumula sa iyo. Lord, kami po, Lord God, sa oras na ito ay pinagpala dahil kami, Lord God, ay makakarinig, Lord God, minsan pa ng iyong salita. Kami, Lord God, ay makakapagpuri, maitataas ang iyong pangalan sa gabing ito. At nga minsan pa ay dinadalangin po namin, Lord God, ang iyong pong panganguna, Lord God, ang iyong presensya, ang siyang lumukob sa lugar na ito. Ikaw, Lord God, ang siyang maitaas, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapayapaan, sa iyong pag-ibig, sa pag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Karapat-dapat lamang po, Ama, na ikaw ang siyang maitaas sa gabi ito. Ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon. At Lord, ikaw ang Lord ang siyang dadakilain namin itataas, Panginoon. We praise you, we worship you, and love you, Lord, and blessed be your name, our Lord Jesus. And this is our prayer, in Jesus' name, amen and amen. Sige po, palakpakan natin sa Panginoon sa ating pasimula, pag-awitan sa ating Panginoon. Yan. Habang umakit po ating worship team, pwede bang batiin na yung katabi? Ngitian mo naman, ako ay nagagala na nandito ka kapatid. Ayan. O kahit na amoy basketball pa yung hininga niyan, or kung anong amoy caroling pa, amoy turon pa, ano? Ang mahalaga tayong lahat dito, nagpupuri sa Panginoon. Amen po tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship you, Panginoon. Sa aming po sa sigawang gabi, Panginoon, ikaw ang siya aming mapapurihan. Blessed be your name. Sige po, natin po ang ating Panginoon. Title now, blessed be the name of the Lord. Title now, blessed be the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. Blessed be the name of the Lord.
The light is running into it. And they are singing in the Lord. And they are down our strong tower. The light is running. Can you sing? Holy is the name of the Lord. 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 We bless your name, that your name is holy, 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 as the angels sing, Lord God, and we bring you the greatest glory, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at dalangin po namin patuloy yung pangunguna sa amin ngayong gabi. We praise you, we worship you, and love you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po. Maraming po sa lahat. Makaupo. Yan. Kaya ako po muna na ibaba yung ating pong sa ating pong pag-worship. And before I introduce our preacher or speaker for this evening, nabanggit ko nga po kanina po sa mga unang gabi, first night, some may be grand, but some may have this tawag nating learning curve po, no? So, o pangangapa pa sa una. And dapat po, ang ating pong preacher tonight is Pastor Ferdy. Pastor Ferdy Santos po natin. And nangyari lang po na kinilangan po siya sa trabaho ngayong gabi. And kaya po ngayon siya ay hindi po muna makakatayo. Pero huwag po kayong mag-alala po. Meron naman pong kasing pogi, kasing pogi, na tatayo na ginamit din po ng Panginoon at pakiusapan po na maghahatid po sa atin ang mensahe ngayong gabi. Diba, isa po siya sa talagang haligi na atin pong simbahan, our deacon, our most beloved deacon. Have a great family. Isa po siyang supervisor sa URC. Ano pa ba ang mga credentials, Deacon Joe? Para ipamas ko po para ano na. Ay, hindi wala. Medyo kinakabahan pa po yung ating speaker for tonight. But I ask for everyone to
mag-focus tayo no, sa mensahe nating Panginoon na isang sabihin sa ating ngayong gabi. And without further ado, I would love to introduce our speaker for the night, Ramon Molato Jr. Wow, di ko joke. Palakpakan si Lord. Thank you po, Pastor. Ay, isang mapagpalang gabi po. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kasi may mga first timer pa tayo, no? Sister. Ayan, salamat sa na ano ko kanina, sabi ni Pastor. Siya na lang daw. Tapos, akala ko ano lang. Pero konti lang yung kanina. Pero ngayon, ang dami pa na natin. At sana kasi ako nagsimula, baka mamaya bukas wala kayo. tapusin po natin yung amen po, palapakan natin ang Panginoon. Pero lahat naman po ito ay para sa Panginoon. Opo. So marami ding mga nangyari bago to. At siyempre, sinaselebrate natin po ngayon ang Christmas. And Christmas ay all about Jesus. Amen po. Amen. At sa ang mga topic po natin ngayong simbang gabi ay tungkol po sa ang verses po natin ay Mateo chapter 5. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Mateo chapter 5 po. Ano siya? Bali, ang mga pinagpala. Tapos, ang sabi po ni teacher is ano ba yun sa ano? The 8 Beatitudes. Amen. Beatitudes. So, babasahin po natin ang Mateo chapter 5 verse 3 to 10. Po, babasahin po natin yung Mateo chapter 5 verse 3 to 10. Pero isang verse lang po yung sa akin dito. Tapos yung verse 5 lang po yung dapat sa December 18 po o sa Webes, Miyerkules. Kaya yun din po yung i-message ko po ngayon. Sige po. Basahin po natin ang Mateo chapter 5 verse 3 to 10. Sabi po dito, ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay itinuturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen po. Yun po yung mga verses na pag-aaralan natin buong simbang gabi. Then ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay sa verse 5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ang sabi po dun sa verse na binigay sa English po, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Amen. Mateo chapter 5.5 po. Sige po, inaaniyahan ko po lahat na yumuko at manalangin po tayo sa ating Ama. Ama naming Diyos, marami pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito na dinala mo po kami lahat dito Panginoon sa
unang simbang gabi ngayong bago magpasko, Panginoon. Salamat, Lord. At dinala mo po kami rito. Lord, hindi namin kaya, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, sa iyong trono. Tulungan mo po kami, Panginoon. Dinudulog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili, ang aming puso, ang aming isipan. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa. At hayaan mo po, Panginoon, na magpasakop kami sa iyo, Panginoon. Damayan mo kami, tulungan mo kami, ikaw ang magbigay sa amin ng lahat ng karunungan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Dahil ito lahat ay patungkol po sa iyo, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon. At sa aming verse po na pag-aaralan, tinuturuan mo po kami na maging mapagpakumbaba, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa iyo. At lahat ng ito ay tataas namin. At sa iyo lamang na ikararangan, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin si Lord. Amen. Nagtatanong sila kung sabi handa daw ako. Meron naman pong binigay sa si teacher. Ang sabi po sa binasa natin ay, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tapos sa Tagalog, pinagpala ang mga mapagpakumbaba. So, yung sabi ni ang pagiging meek ay pagiging gentle, mabait, mapagpasensya, maunawain. Kumbaga, pag yung kanina pa lang na sabi maghanap ako yung polo na grabe ang struggle, no? Pero tinuruan ako ni Lord ng pagiging gentle, mabait, mapagpasensya, maunawain. At sabi ni Lord, magpakumbaba. Kaya mapagpakumbaba. Kumbaga parang siguro yung tao, normal lang sa tao, di ba, na kasi talagang minsan, kahit saan, minsan gusto mo ikaw yung magaling. Tapos yung kagagaya sabi ni Pastor Ed, may title ka. Tapos yung parang walang mali. Minsan ganun yung natin, di ba? Tayo yung sikat. Tayo yung nakikita yung pangalan sa harap. Tapos parang ganun. Ganun yung kasi ng standard ng mundo. At ako, inaamin ko rin na isang ganun din lang talaga ako. Kumbaga, sino pa aamin? Pero, yun nga, tinuturo sa atin ni Lord na maging mapagpakumbaba ngayong gabi. Diba? Parang kailangan talaga natin maging mapagpakumbaba. Minsan nananalangin, paano tayo nananalangin? Minsan, meron tayong pinapanalangin o meron tayong ipinapanalangin. Kumbaga, parang isang natutunan ko rin lang yun na kasi kailangan magpakumbaba. Parang kailangan mong ibaba yung sarili mo para yung Holy Spirit siya yung mag-usap sa iba. Kumbaga parang allowing the Holy Spirit to speak o to lay the hands. Kasi kung ako mismo, baka wala talagang mangyari. Maaring sabihin nila, ay oo, ang galing niya. Pero sariling galing. Pero wala pala si Lord. Pero yun nga, ang tinuturo sa atin ni Lord ngayon is siya yung magaling sa atin. Diba? Kaya yun yung Tapos, sabi dito, kumbaga, kapag tayo ay meek o mahinahon o gentle, tayo ay madaling magpasakop sa kalooban ng kapangyarihan ng Panginoon. Kumbaga, kaya nating magpasakop. Minsan, kasi yung meron tayong pride na tinatawag na ayaw na natin na pagsasabihan, ayaw natin kasi alam na natin
alam ko na yan eh. Napagdaanan ko na yan, natanda ko na. Diba? Pero, yun, tinuturo sa atin ni Lord na magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kasi yung kalooban natin, hanggang dito lang yung nakikita natin. But si Lord, yung perspective ng pagtingin niya sa atin, kasama yung nasa likod natin, lahat. Kumbaga, kapag may nakakasakop sa atin, mas protektado tayo. Katulad ng halimbawa na pinakita ni Jesus ang pagiging meek o pagiging mapagpakumbaba o gentle, hindi na niya ipinagsigawan sa tao na siya ay Diyos at pinaka sa lahat. Sabi nga ni Pastor Ed, hindi siya, kumbaga, ako ay Diyos. Parang taas ng tapos kailangan may red carpet na papasok kasi hari ako eh. Pero hindi ganoon yung ginawa ng Panginoon. Kaya siya talaga yung pinakamatinding example ng pagiging mapagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus. Yan po. Katulad ng halimbawang pinakita ng Panginoong Jesus. Sa panahon ng katian, pinili pa niyang magpakumbaba at ipanalangin sa Ama na not my will, but your will be done. Kumbaga, yun nga, hindi yung pagiging example ng Panginoon sa pagiging mapagpakumbaba ay mas pinili niya na masunod talaga yung kalooban ng Ama. Ayan, masunod yung kalooban ng Ama. Not my will, but your will be done. Kumbaga, minsan, dumating tayo na yung may pa-fasting ba yun? Yung parang malayo yata. Sige, tuloy ko na lang. Okay pa po kayo? Ayan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. As we prepare na sa nalalapit na Pasko, inaalala natin ang kababaang loob ng mismong celebrant. Yun nga po, yung ating Panginoong Jesus. Hari, isang mga hari na pinanganak sa sabsaban. Kumbaga isang malaking miracle yata may tatawa. May isabi na isang yung miracle, yung isang hindi maunawaan, yun yung isang Diyos na nagpakumbaba at yung pinanganak sa sabsaban. Kumbaga kaya ba natin yun na isipin na natin, kahit tayo, ganito yung katayuan natin, di ba? Nandito, pero kaya ba natin na maging isang pulubi? Diba, parang gano'n yung doon yung lagi namimigay ng pera ng mga bata, minsan namimigay ng sobre. Minsan naiirita tayo kasi may nagaganon na bibigay ng mga bata. Pero, ang Panginoong Jesus, mas maano pa doon yung dinanas niya kumbaga kaya yung gano'n, minsan kaya mas nagiging sabi nga dito, mas nagiging maunawain. Kumbaga ito yung kapag natutunan talaga natin yung verse na ito, mas nagiging maunawain tayo, mas nagiging yung sympathy, mas nagkakaroon tayo ng sympathy na kung ikaw yung nasa kalagayan niya, ano kaya magiging pakiramdam mo, di ba? Kung tayo yung naandoon, tayo yung binibigyan ng mga tayo nagbibigay ng mga sobre. So parang gano'n, mas kapag yung nagiging mapagpakumbaba tayo, magiging maunawain, mas maiintindihan natin yung kalagayan ng mas kawawa. Kaya gano'n ang ginawa ng Panginoong Jesus. Para niya tayo mas maabot, para niya tayo mas maunawaan, para niya mas maintindihan yung kalagayan natin. Kahit nandun siya sa kanang kamay ng Ama, bumaba siya para maintindihan niya tayo. Kumbaga, maintindihan tayo ng Panginoon. Kapag sabi nga sa Hebreo, di ba? Kung meron mang yung nahihirapan o yung sa temptation, nahihirapan ng ganyan, tawagin natin si Jesus. Kasi si Jesus, dinanas niya lahat yung pagiging kawawa, pagiging
hindi pinapansin, pagiging dinanas niya lahat eh. Kaya kung sino man mas makakaunawa sa atin sa kalagayan natin ngayon, kahit na tayo ay napakababa, tanging ang Panginoong Hesus lang. Di ba ba? Well, yes. Nararamdaman ba natin si Lord ngayon? Amen! Palakpakan natin si Lord. Woo! Saan mo ginawa ng Panginoon yun na para lang mas maabot niya tayo, ginawa niya yung mga bagay na yun. Kung mayroon man tayong nararamdaman na pwede natin i-share sa Panginoong Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, naranasan niya siyang item, naranasan niyang maging kawawa, 40 days and 40 nights, wala siyang tinapay. Pakiramdam natin, tatlong araw, wala tayong pagkain. Anong mararamdaman natin? Siguro, sobrang na. Kaya yung Panginoong Jesus, 40 days, alalahanin natin, 40 days, wala siyang kain, walang napay, walang tubig. Pero, tiniis niya lahat yun. Tiniis lahat ng Panginoon yun. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Grabe yung pagpapakumbaba ng Panginoon natin. Ay, Lord. Pangako ni Jesus, ang mapagpakumbaba dito sa mundo ay kanyang itataas. Amen po. Tulad ni Jesus, who is seated in the right hand, ito yung kinikwento ko kanina, nakaupo siya doon sa kanan ng Ama, seated at the right hand of the Father, matapos niyang i-fulfill ang kalooban ng Ama na maipako sa krus at namatay para sa kasalanan ng tao. Yan. Kumbaga, hindi lang siya nagpakumbaba ng sobra-sobra na para mas maunawaan niya yung tao, kundi yung kasalanan ng tao na kumbaga, okay lang ba sa inyo yun na pagbintangan tayo ng hindi tayo gumawa? Okay lang ba sa atin yun? Di ba? Masakit. Parang sobra naman ito, hindi ko naman ginawa yun. Di ba? Kumbaga parang ganun yung pakiramdam ng Panginoon dun sa cross. Hindi ko naman yung ginawa. Pero ba't ako yung nandito? Minsan nangyayari talaga sa atin yun. Kaya kung mangyari man sa atin yan, ngayon, mas mauunawaan na natin. Mas magiging, hindi na tayo ganun masasaktan. Nasasaktan tayo eh. Pero, mas nauunawaan na natin ngayon. Kasi parte siya ng pagpapakumbaba. At ang Panginoong Jesus, dinanas din niya yun talaga. Grabe si Lord, no? Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Tayo rin po ay kung magpapakumbaba, magpapasakop lagi sa Diyos at sa authority, ay mararanasan natin si God mismo ang magtataas sa atin. Kumbaga, yun yung yun yung verse natin sabi dito, di ba? Ano ba yung verse natin? Sino magsasabi? Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin niya ang daigdig. Kailangan daw natin magpakumbaba. Anong mamanahin natin? Mamanahin daw natin ang daigdig. Mamanahin mo yung daigdig. Si Lord, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito. Amen po. Ang Panginoong Jesus ang Panginoon yan. Kaya kailangan na daw talaga natin is magpakumbaba, maging humble, parehas Diyos. Tapos maging gentle, maging mahinahon, at parang sinasabi ni Lord na maging mas malawak yung isipan natin. Mas, kapag minsan kasi parang yung mga, parang masasabi natin ngayon, sabi natin yan, kung ba pwedeng sabi na, yung mas madaling, pwede natin maging sa ating sarili na kapag tayo ay nagiging mas madaling magagalitin, kung ba mas madali tayong mairita, kumbaga, parang hindi pa natin naiintindihan pa ito. Kaya, tinuturuan tayo ni Lord para mas humaba yung ating pasensya. Tapos maging mapagpakumbaba. Kaya, yun yung tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya po, at ilang na po ba tayo? Matagal na po ba?
Yan, sige po, nag-get naman po natin yung message ng Panginoon po. Amen. Ayan. Palakpakan po natin ng Panginoon na kaya, ayun, salamat sa Panginoon. At salamat kay Lord kasi birthday niya, di ba, ito talaga ay para sa Panginoong Jesus. At siya yung, sabi nga, siya yung nagpagsa-celebrate ngayong Pasko. Kaya dapat siya talaga yung siya talaga yung maitaas natin ngayong Pasko. Ayan po. Sige po, basahin sa huling basahin ko na lang yung Filipos chapter 2 bilang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus. Ayan po. Siguro mas nauunawaan natin ngayon na kung bakit ang Panginoong Jesus kailangan niyang bumaba bilang tao. Di ba? Mas natutunan po ba natin yun? Na kailangan niyang bumaba at maging tao para mas mauunawaan niya tayo lalo. At nauunawaan niya talaga tayo. Yun ang pinakamaganda na sinasabi sa atin ng Panginoon. At kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay nasa temptation, kung tayo ay parang malapit ng pumutok, alalahanin natin ng Panginoon. Pwede tayo sa'yo, biglang yung magagalit na ng gusto na alalahanan natin yung Panginoon. Tawagin natin siya. Kasi siya lang yung talagang makakaunawa sa atin. Amen po. Basahin ko lang po yung Filipos chapter 2 at patungkol po ito sa pagpapakumbaba. Sabi dito, chapter 2 verse 3. Sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmanaskitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang iyong sarili. Yan. Hindi lamang ang ating sarili, kundi yung kapakanan ng iba. Naway magkaroon tayo ng kaisipan ng katulad ng kay Kristo Jesus. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos at hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, kundi ang pa sa tao, pangkaraniwang tao o mababa na uri. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man sa kamatayan sa krus, yung pinakanakakahiyang kamatayan. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat na magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. At okay na po siguro yun po. At nawa po na-bless po kayo sa salita ng Diyos. At lahat ay para sa Panginoon naman. Sige po, pray tayo. Sige, pray po tayo. Okay, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At dinala mo po kami rito at patuloy na tinuturuan ng iyong mga salita, Panginoon. At ngayong gabi, tinuturuan mo kami na maging mapagpakumbaba, Panginoon. Maging mahinahon, mas maging maunawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong halimbawa na dakilang halimbawa, Panginoon, na kahit na ikaw ay naandun na sa kalangitan, na naghahari, na kahit wala nang ibang gagawin, ay okay lang sa iyo, Panginoon, na bumaba at abutin kami, Panginoon. Salamat po, Lord. At walang makakagawa sa iyong dakilang gawa, Panginoon. Napakabuti mo at ngayon, inaabot mo bawat isa sa amin na nandito. Hinahawakan mo, sinasabi mo na nararamdaman kita.
na nararanasan kita. Tumawag ka lang sa akin, alam ko lahat, kaya ko lahat, tutulungan kita. Salamat po, Panginoong Jesus. At ikaw ay talagang mahal na mahal mo po kami. Purihin ka, Panginoon, sa lahat-lahat. At nawa, Panginoon, yung iyong mga salita ay naitanim mo po sa aming puso. Medyo hindi ko man na-express ng maayos. Pero Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang magtanim sa bawat puso na nandito, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang siyang magpalago ito, Panginoon. Yes, Lord, at maraming salamat. Nawa, nalugod ka po sa amin at naihayag namin ang iyong kadakilaan. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Papuri sa Panginoon sa kanyang mga salita. Sino po ba ang na-bless? Sa mensahe ng Panginoon, blessed are the meek, blessed are the humble. Sabihin mo sa katabi mo, baba na tayo, kapatid. Baba na tayo. Kasi, yun nga, ang nagmamataas ay pinababa ng Diyos. At ang nagpapakumbaba naman ay siya ang tinataas ni Lord. And I'd love to acknowledge Deacon Joe kasi si Deacon Joe talaga one of the most humble person na nakilala ko talaga. Personally, si Deacon Joe talaga isa sa pinakamapagkumbaba. So, parang nakita ko si Deacon Joe, wala sa kanyang bangas ng kayabangan talaga. And it is so hard to preach a topic about humbleness kung mayabang ka, amen? Parang ko lang maniniwala sa mag-preach about humbleness na kita sa'yo, mayabang. Parang ako, mayabang. Pag ako nag-preach kanina, ang hirap. It would be, parang, you would say thing, but you would act the other way. And it is just so humbling na talagang si Deacon Joe nagpakumbaba, no? Despite ng urgency ng pag-preach. And papuri sa Panginoon ang pagkilos na talagang pag nag-humble tayo kay Lord, yung Holy Spirit talaga, yung mag-humble sa atin. The Holy Spirit talaga yung magtuturo sa atin yung to be more like Jesus every day of our life. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. And sa atin pong pagkatapos, we would love to sing a Christmas song. Natawa ko po ulit ang WLT. I know we are all familiar with the song. Can you all stand and sing Joy to the Lord? Joy to the Lord. Because tuwing every Christmas, we experience yung kaganapan. Kung hindi yung kasiyahan na dulot sa mundo, sa party, sa karaoke, sa pagkain, but we have this joy that only comes from our Lord na hindi mananakaw ng mundo ito. Hallelujah, Lord, we praise you. The joy that we have is because of you. Kanta man tayo mabana lang. 1, 2, 3, go. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And nature sing, and nature sing, and nature sing. At the house of our Lord.
already there. So maybe we will have our sopas. But before perhaps I mag-fellowship, eating fellowship, can I just invite everyone for us to pray for teacher? Siya po ay nephrectomy, tama po ba yung term? Tatanggalin na po siya ng kidney tomorrow. Is prescribed sa mga doctor po. Wala pa lang po akong balita sa CT scan result kung isa or dalawa. Na may Alright, so ngayon ko lang din po nalaman na 2 kidneys na daw po pala yung tatanggalin kay teacher. Let's say the negative thing would be more critical or crucial for the operation since parang kailangan ata siyang salinan ng dugo after. I'm not sure about the other technicalities pa, but it will be, let's say, mas siya. But on the good hand, the good part, the good thing is, isang tanggalan na lang. Isang tanggalan na lang on the way to the recovery, and kung kalooban ni Lord by next year is yung akin naman po ay mailagay na. And back to normal na si teacher. Sa kapangyarihan, walang imposible sa Lord. Amen? Walang imposible sa Lord. Ito din natin pangawakan na lahat ay kaya ng Diyos. Lahat ay kaya ng Diyos. Tayong lahat ay sama-sama manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos Ama, minsan pa kami po ay nagpapakumbaba sa iyong paanan sa oras na ito. Tunay nga po na Ama na kami po, Lord God, ay nagpapakumbaba, kinikilala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na lumikha ng buhay. Ang lumikha ng langit at ng lupa, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay kaya mo, Panginoon. That you work, Lord God, beyond logic, Panginoon. Beyond our human minds, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga milagro, ng mga himala, Panginoon. At tunay nga po, Ama, na walang imposible sa iyo. Sa oras na ito, Ama, ay dinadalangin po namin kasama, Lord God, ng buong kongregasyon ng JSCC, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, amin pong pasal sa Teacher Margie, Panginoon. Lord, nagkakaisa po kami, Lord God, sa panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kikilos, Panginoon, sa Kanya, sa mga doktor, sa mga nurses, sa lahat po, Lord God, na sa room, Panginoon, sa lahat po, Lord God, na gagamitin mo, Lord God, sa operation na ito, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, in Jesus' name, Panginoon, Lord God, ng victory, ng katagumpayan ng lahat ng ito, Panginoon. Lord, Ikaw ang magbigay ng karunungan, ng pag-iingat, at tunay nga po, Lord God, ng pag-aalaga kay teacher, Panginoon, na siya, Lord God, ay gagamutin nila, Panginoon, operahan nila, Panginoon, na hindi lang isang another patient, Lord God, isa na namang pasyente, kundi Lord, isang pamilya mahal sa buhay, Panginoon, na tunay na iingatan nila, Panginoon, nagagawin nila yung kanilang best, Lord God. We pray, O Father, Lord God, the wisdom, Lord God, Lord, the skill, Panginoon, na operahan, Lord God, sa teacher, Lord God, na walang any major, Lord God, na consequences, Panginoon, or findings, Panginoon, after, Lord God. We pray, O Father, Lord God, na Ikaw ang Diyos, na tunay nga po, Lord God, na mangunguna, Panginoon, sa operation na yun, Lord God, sa araw ng bukas, Ama. We pray, O Father, Lord God, na ihanda niyo po si teacher sa kanya pong physical health, Panginoon, yung kanya pong kidneys, Panginoon, na nagkakos sa kanya ng pain. Lord God, we pray, O Father, Lord God, na siya ihahanda mo. We pray, O Father, Lord God, na lahat ng kanyang pangailangan ay patuloy na ipoprovide, Panginoon, Lord, yung kapayapaan, Lord God, ay kung meron man po siyang takot or doubt, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, we pray, O Father, Lord God, na alisin niyo po itong lahat, Lord God, mas makita niya, Panginoon, Ikaw ang Diyos, nakikilos at mauna sa kanyang operation, Panginoon. We pray, O Father, Lord God, in Jesus' name, Lord, we humbly ask and beg, Lord God, na Ikaw, Lord God, ang siyang kumino sa lahat ng ito, Lord God, dahil Ikaw ang Diyos na aming maaasahan, Ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanyang kapayapaan, Ikaw ang Diyos na magbibigay ng tagumpay, magbibigay ng kagalingan, Panginoon. Lord, kulang yung aming mga salita, Panginoon. Nahihingi sa iyo itong lahat, Lord God. But Lord, sabi mo nga, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, na kung ano man po, Lord God, yung aming hingi, Lord God, sa iyong pangalan ay pagkakalog. Lord, in Jesus' name, sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, Lord God, we humbly ask, Lord God, na wala po kaming magagawa, kundi Ikaw ang Diyos, Panginoon, nakikilos sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, we pray for her healing, the victory, Lord God, na operation ito. At hindi lang po namin, Lord God, matapos yung papanalangin, Lord God, sa gabing ito, kundi sa araw ng bukas. Lord, we will intercede, Panginoon, during the operation, Panginoon. We will continue, Lord God, to ask, Lord God, Ikaw ay patuloy, Lord God, na nandun sa tabi niya, Panginoon. At Lord, nagkakatiwala na po namin sa inyong lahat, maging sa amin, Lord God, na mga mahal niya sa buhay, sa amin pong kanya pong mga anak, Panginoon. Lord, we pray,
O Father, Lord God, na yung kapayapaan din po, Lord God, yung Lord, yung kagalakan pa rin, Lord God, na yung Diyos na aming pong pinagpiprayan, Lord God, yung aming pong kinakausap sa oras na tayo, Diyos na buhay. Lord, hindi ka patay, Ama. Naririnig mo, Panginoon, yung aming panalangin sa oras na ito. Kami, Lord God, ay nakikita mo, dinidinig mo, Panginoon. And we pray, O Father, Lord God, ng katagumpay ng lahat ng ito. Maraming salamat po, Ama. And with all this, Lord God, let your will be done, Lord God. We surrender to you, Lord God, our teacher, Margie. We entrust her to you, Lord God. Maraming salamat po. Thank you, Lord. And Ama, patuloy pa namin siyang itinataas. Ito po aming dalangin, sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Again, thank you everyone. Let us continue to pray for the teacher. And let us continue to feel the joy from the Lord despite ng mga pinagdadaanan na naranasan kagalahan, Lord. And yeah, and I think ready na ang ating sopas na luto ni Brother El. And God bless po sa ating lahat. See you all tomorrow, 6 p.m. God bless you sa ating. See you all tomorrow, 6 p.m. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. A strong tower, the righteous run into it. They are saved. The Lord is a strong tower, the righteous run into it. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.